Master Jet, may tanong lang po ako. Meron hindi nakalagay na payment. Last April 2022 sa G-File payment ko. Nakikita ko yon nung nag-open ako sa GSIS Touch account ko at ang payslip ko ay may deduction po. Ano ang dapat kong gawin? Kapag dito kasi tayo nag-check sa GSIS Touch, no? Kahit may payment tayo for that particular month, kung ang remittance ay nangyari on the following month, ay doon sa following month nagre-reflect. Doon pumapasok yung payment. So, posible kasi na blanco yung April 2022 mo sa GSIS Touch, pero doon siya pumasok sa May kasi yung remittance niya ay nangyari pagdating ng Mayo, which is allowed po until May 10. So una po natin gawin dyan is bibilangin natin, no, kung ilang payments yung pumasok for the year 2022. Possible kasi yung iba, kung walang laman yung isang buwan, doon sa following month, may buwan doon na dumoble. No? Doble yung nakikita mong remittance. Ibig sabihin nun ay for that previous month plus the current month, doon sila nagkasabay. No? Kasi yung previous month, niremit early of the current month. Tapos yung current month, nirelease naman o niremit katapusan ng current month. So, 2 months yung pumasok para sa isang buwan. So, bibilangin po natin yon yung year 2022. If umabot naman po ng 12 months yung payments doon, ibig sabihin nun ay kompleto, no? Yung naging payments mo for the year 2022. And yung blanco sa buwan ng Abril ay talagang remitted siya on May. Kung hindi man po doble yung makikita mo sa May, pwede na yung May, remitted din siya until June. And until such time na mayroong buwan dyan na doble yung kanya pong remittance. So doon po natin makikita. Then wala po tayong dapat ikaka-stress or ikaka-problema kung nakikita po natin na bibilang natin na kompleto yung payments on that year. Kasi ibig sabihin yan ay lahat na nakakaltas sa ating sahod ay remitted and posted ni GSIS. Ngayon ang problema kung kapag binilang mo ay kulang. Tapos in-extend mo pa yung pagbilang mo sa 2023, kulang talaga. So bitbitin mo na lamang yung payslip mo, ipapakita mo sa division office ninyo, doon po sa in-charge sa GSIS. Makikita po yon yung deduction for the month of April kung kailan po nila ni-remit. No, makikita po yan at matitrace po yan nila. So yun po yung pinaka magandang gawin dyan bago po tayo magreklamo doon sa GSIS. No, babalikan muna natin yung actual remittance na nangyayari sa ating account at babalikan po natin yung agency if ever po may kulang. Kasi si GSIS naman ay nagpo-post lang yan depende sa kung ano po yung nire-remit ni agency. No, so doon si agency kapag nakikita na may remittance naman, kasali ka sa niremit, so mayroon yang OR number at saka po yung date ng pag-remit para matrace naman doon kay GSIS. So madali lang po naman yan, basta kay idaan po natin sa proseso, idaan po natin sa ating pong agency. No, doon po natin uunahin if ever nakikita natin na talagang kulang. No? Pero kapag binilang mo yung payments mo para sa taon na yan ay kompleto naman kasi dumoble doon sa following months, mas maganda po. Wala po tayong dapat ika-problema dyan. Walang problema po yun. Hayaan nyo na lamang po yung blanco dyan sa GSIS Touch ninyo kung kampante naman po kayo na kompleto yung pumasok na payments.